Guys, reaction lang, meron sa balita ngayon no, namatay ang isang lalaki dahil kumain daw ng aso at nagkaroon ng positive result yung kanyang rabies test for encephalitis. Ayun, so ang tanong, nakakamatay ba talaga ang pagkain ng dog meat? Actually guys, ito no, either of the two yan. Isa talagang may rabies yung aso, tapos hindi niya niluto ng maayos, o kaya na-contaminate siya sa pagpe-prepare niya ng dog meat, at yun, napunta yung contaminated blood or kung ano mang fluids, at naipahid niya sa mata niya, sa ilong niya o sa bibig niya, somehow nakapasok sa kanya yung rabies virus, maaaring may cut siya sa balat, whatever. Or pangalawa, pwedeng hindi naman dahil doon, asabi lang na kumain siya ng karne ng aso pero hindi naman galing doon yung rabies. Baka meron siyang access or experience na nakasalamuhan niya yung mga asong kalye or any rabid animal or dog. So ito no, ang fact is, ang rabies virus ay sensitibo po yan sa heat. Kapag niluto nyo po yung karne ng aso ng more than mga 10 minutes, no, patay na po yung niyan, yung rabies virus diyan. Hindi po nagtatagal unless hindi pumasok yung init doon sa loob ng karne. So I'm saying na ang rabies virus, mabilis po mamatay yan. It's one of the most sensitive viruses around, you know. So if you're going to cook it properly, hindi naman dapat makakuha ng rabies. Unless ngayon nga, pag naghiwa ka pa lang ng karne, bagong palutuin, ayun, na-contaminate na. So you can get rabies by cooking or preparing dog meat. Ayan, pero po kung luto na, hindi. Ilang sinasabi ko dyan, pero of course no, ang pagkain po or pagpatay ng aso dito sa Pilipinas ay bawal kung hindi ka licensed vet, and kung hindi yan dahil sa animal control, at kung hindi yan euthanasia using humane procedures like giving drugs nga, yung euthanasia drugs. So yan po yung masasabi ko tungkol dun sa video, and hopefully no, ito sabi kasi dun sa news item, dun sa news video, na pagkatapos nangyari ngayon, nagkaroon ng mass vaccinations ng mga dogs doon sa area nila. Ang concern ko dyan, hindi naman nauhuli yung mga askal na mabiblis tumakbo yan eh. Hindi naman po usually nauhuli yan. Kaya malamang ang mga minas vaccination nila doon, yung mga asong alaga lang din, nakalibre yung mga may-ari doon ng rabies vaccinations nila. Pero ito nga ang problem sa mga vaccination drives na yan, hindi naman nauuli yung mga asong nakagala, talagang nagtatago yan, mabilis tumakbo yan. Kaya unless nga mawala po yung mga askal, ibig sabihin hindi naman sila papatayin lahat, no? Mawala yan, itago nyo yan, or ilagay nyo na sa mga shelter yan, or gawin nyo kahit ano para mawala po yung mga palibot-libot ng mga aso. Sila kasi ang nagsustor, sila ang nag-harbor ng rabies virus dito sa Pilipinas. Wala naman kasi tayong mga vampire bats, raccoons, and mga iba pang mga mga wildlife kagaya sa ibang bansa na may rabies. Dito sa Pilipinas, no, up to mga 99%, sabi ng World Health Organization, ng mga human cases ay na-transmit by dogs, dog bites, dog licks, sa mga sugat or sa mucosal membranes.